Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to another session here in Seminar School Plus. I am Arman Benko of the Colayco Foundation, also of KSK Co-op. Medyo matagal tayong hindi na kapagpatuloy ng ating learning session dito sa Seminar School Plus because of sa mga maraming dahilan at mga pangyayari. But today, we will tackle para sulit ang inyong pagtutok sa Seminar School Plus, 2 commandment. Inumpisahan natin yung 10 commandments in personal finance. Bawat araw, bawat episode dito sa Seminar School Plus, 1 commandment. Today, dahil na-miss ko kayo at sana na-miss ko rin kami, 2 commandments for today. Yung 10 commandments to personal finance, ito ay hango doon sa libro na inakda ni Mr. Francisco J. Colayco sa kanyang librong Wealth Within Your Reach. Dito nilatag niya yung 10 utos o 10 commandments kung kayo gusto nyong hawakan ang inyong buhay pinansyal. Nandiyan yung number 1 commandment na discuss na natin, pay yourself first. Yung pangalawa, define your financial target at each life phase. Third commandment, stop spending on things that decline in value. At yung last episode natin, yung commandment number 4, protect your greatest income generating asset, that is yourself. Kaya pinag-usapan natin yung insurance. Today's episode, as promised, 2 commandments. Grow with the economy, beat inflation is commandment number 5. Commandment number 6, trust the power of compound interest. And of course, diretso ko na rin yung ibang commandments para mayroon kayong pahapyaw kung ano ang mga i-discuss pa natin sa mga susunod na episode. Commandment number 7, assess risks and option. Understand that the higher the return, the higher the risk. Last 3 commandments that we will discuss dito sa ating Seminar School Plus, make money work for you, the power of leverage. Commandment number 9, invest and diversify. And last but equally important commandment, make use of the power of one, strength in numbers. Let's have a quick review para ma-appreciate nyo yung complete 10 commandments, miski na commandment number 5 and 6 ang didiscuss natin ngayon. Let's have a quick review of yung first 4 commandments that we discussed. First commandment, pay yourself first. Anong ibig sabihin nun? You are saving. Saving is our first source of capital. 98% ng Pilipinong pinanganak, hindi naman pinanganak na mayaman. Pagkatapos natin mabigyan ng pagkakataon mag-aral, oportunidad magtrabaho o kumita, kailangan nakakapag-ipon tayo. Yan ang una natin magiging kapital sa ating pagyaman. Ang savings equation na madalas nakasanayan na natin, ako na ituro sa akin, even, pag pumapasok ang pera, huwag tayo masyadong magastos para may matira. At kung yung natira na yon, savings. Sinabi na natin, mali po yan. Dahil lalo na kung wala tayong disiplina, ako, nung bata, wala pa ako masyadong disiplina, walang natitira. Ubos lahat ang pera sa gastusin. Kaya, walang savings. Ang tamang savings equation, pay yourself first, bawat pasok ng pera, ibawas kagad ang napagdesisyonan na ipon, gaano kaliit, gaano kalaki. Unahin ang pagbayad sa inyong sarili sa pamamagitan ng pag-ipon. Kung anong matira, yun ang ipagkasya sa inyong gastusin. Gaano kalaki ang kailangan ipunin? Ideally, sana, 20% ng ating kinikita, naiipon natin. Sana. Okay? Now, baka bago kayo magreklamo o maisipin ako, hindi na ako makakapag-ipon. Dahil ako rin po mismo, nasabi ko doon sa mga nakarang episode natin, nahirapan ako nung una, 10 years ago, nung ako ay sinabihan ni Mr. Francisco Colayco, sundin yung 80-20. Not because you cannot do everything, you do nothing. Start with something. Miski na 2-3% ng inyong sinasahod o ng inyong active income ay inyong ipunin agad. Importante, you get into the habit of paying yourself first. Pinag-discuss din natin yung 3 dahilan kung bakit kayo nag-iipon. Save to use, save to keep, save to share. Yung save to use, yan yung mga short term. Nag-iipon kayo ngayon, malamang meron kayong gagastusin o bibilin after 12 months o sa loob ng 1 taon. Save to keep, yan yung mga medium term to long term. 3 years, 5 years, 10 years, ang inyong retirement fund, yan, puro save to keep yan. Ang ating kagustuhan makatulong, makabahagi,
save to share. Kailangan pinaghahandaan din po natin yan. Yung commandment number 2 natin, medyo madugo yung naging seminar natin dyan. Dahil simply, ang financial planning or define your financial target at each life phase. Binanggit natin na merong 4 na yugto ang ating buhay pinansyal. Meron tayong startup phase, meron tayong build-up phase, asset allocation phase, at ang ating retirement phase. Ang pinagkaiba ng mga startup phase, kung titingnan natin yung edad, yan yung mga 29 years old and below. Pero miski na kayo ay lagpas na dyan, baka mamaya kayo ay 40 anyos o baka 50 anyos, maaaring nasa startup phase pa rin kayo. Kung 100% ng inyong ginagastos o ginagamit o pumapasok sa inyong tahanan ay galing sa inyong sahod or active income. 100%, wala kayong source of passive income. Ano yung passive income? Perang dumarating sa inyo dahil may ginawa kayo sa pera nyo or inipon nyo, yung commandment number 1. Yung build-up phase, sana mga 30 years old to 44 years old, yan yung meron na kayong 20% ng pumapasok na pera sa inyo ay galing na sa inyong passive income. Hindi lang kayo 100% dependent sa sinusweldo or sahod ninyo. Asset allocation phase, yan yung sana mga 45 years old to 64 years old bago magretiro. Mga 40% to 60% ng perang ginagamit nyo, hindi na galing kapalit ng sarili nyong pawis or galing sa passive income na ang 40% to 60%. At yung retirement phase, dito sa Pilipinas, 65 years old ang mandatory age of retirement. Pag retirement phase, 100% ng perang ginagamit nyo, hindi dependent sa sweldo nyo o sa pinagpapawisan nyo or sa ATM payroll ninyo. 100% galing na sa passive sources of income. At each life phase, dapat meron kang target amount or target na halaga o pagmamayari o ari-arian, net worth sa bawat yugto ng iyong buhay. Pagdating mo ng build-up phase, dapat meron kang mga investable funds na 152,000, thereabouts. 2.7 million pagdating ng mga asset allocation stage. Retirement phase, may mga 100 million ka na para komportable ang iyong retirement phase na hindi ka umaasa sa sinasahod mo. Pinaalala natin nung diniscuss natin itong commandment na to, kailangan ginagawa niyo yung mga basic financial statements tulad ng statement of assets and liabilities and net worth. Konting reminder o review. Assets, yun yung inyong mga pagmamayari or what you own. Liabilities, yun ang inyong mga what you owe or utang. Okay? Lahat ng inyong listahan ng inyong pagmamayari, kayo may-ari, may halaga, pwedeng bilhin sa inyo ng ibang tao, kung anong halaga ninon, at ibabawas nyo ang balanse ng lahat ng inyong pinagkakautangan, that will give you your net worth. Pag kayo tinanong magkano ka ba ngayon, alam mo kung paano sagutin dahil alam mo ang iyong netong halaga or net worth. Sinabi rin natin yung kahalagahan na buwan-buwan, kung pwede nga araw-araw, nililista mo lahat ng iyong pinagkakagastusan. Tapos buwan-buwan, pinoproject mo kung ano ang iyong gagastusin sa hinaharap. Ang tawag po doon ang inyong personal income and expense statement. This will guide you to spend less than you earn and you live within your means. You get to be disciplined to follow your money. It is important that you follow your money. Forget about being wealthy or getting into investments. If your money alone, you cannot follow. So, lahat ng manifestation kung paano sundin ang pera, makikita yan kung paano kayo nagbabudget. Meron kayong mga iba't ibang pinaglalaanan. Maaaring hindi tayo pare-pareho, pero a good guide, it may not be carved in stone na dapat ganito, kailangan meron kayong allocation sa bawat gastusin nyo sa inyong pang-araw-araw. Household expenses, anything that involves your house or having a home or a residence, mga 35% ng inyong panaggagastusan buwan-buwan, pwedeng ma-allocate dyan. Transportation, anything that makes you mobile, go from one place to another, whether nag-commute kayo, o meron kayong sasakyan, pang-maintenance ng sasakyan, pang-rehistro, gasolina, etc. Anything that makes you mobile or go from one place to another, transportation expenses po yan, mga 20% pwede nyong i-allot dyan. Living expenses, yung pang-araw-araw, as in pang-araw-araw, mula sa mga toiletries,
Sa pagkain, kinain man sa labas or pinamalengke na kinain, niluto at kinain sa bahay, allowance ng mga bata, pamamasyal, living expenses yan. Dapat mga 20% lang din. Baka meron kayong pinagbabayaran ng utang, you can allot about mga 15%. 15% ng inyong budget sa buwan-buwan, pinagbabayad nyo ng utang, healthy pa ho yan. Kaya pag minsan, yung 15% na yun nadadagdag dun sa living expenses. Last, but definitely most important, yung commandment number 1 natin, savings. Kung hindi nyo kaya yung 80-20, target or shoot for 10%. Kung hindi pa rin kaya, at least in the next 2 to 3 years, you get to save at least 10% or budget nyo sa pang araw-araw or sa isang buwan, 10% ay para sa inyong iniipon. Twice nyo gawin yan. Yung actual na nagastos ninyo at yung gagastosin or projected for the following month. And then we had the third commandment, stop spending on things that decline in value. We talked about the two sources of income, active income, passive income. Dalawa ang pwede natin pagkakitaan. Sa sarili nating pawis, sarili nating oras, pinagpalit natin to, meron tayong ginawa, at binayaran tayo doon. Yung bayad na yon, tawag active income. Passive income, may ginawa tayo sa pera, yung ating ipon. Yung passive income, pera na binigay sa atin dahil meron tayong ginawa doon sa pera. Ang active income, hanggang 65 years old. Passive income, pwede mong kitain, ikaw ang magdesisyon, kailan ka mag-uumpisa, kailan ka matatapos. Kung nais nating yumaman, one requirement for being wealthy is you have to have sources of passive income. Hindi walang yumayaman. Napakahirap kung sa sweldo lang kayo aasa sa inyong pagyaman. Kailangan merong passive income. Tungkol naman sa stop spending on things that decline in value, binigay diin natin paano nyo gagamitin ang inyong active income at passive income. Active income para sa inyong needs. Pang-araw-araw, basic needs. Sa wants, gamitin nyo yung kita ng inyong passive income. Maraming nag-appreciate at nag-comment sa ating Facebook, ganun pala ang paggamit o pagbili ng mga bagay-bagay. Yung needs, pwede nyong gamitin ng active income. Wants, kailangan pakitain nyo ang inyong passive income pambili ng mga luho, wants or luxuries in life. And then, we had commandment number 4, yung huli nating na-discuss in our previous episodes. It's all about insurance. It's all about protecting your greatest income earning asset, yung ating sarili. Kailangan pinoprotektahan natin, lalo na kung merong umaasa sa kakayanan nating kumita. We talked about insurance as protecting against a great financial loss. Saan ka ba makakakuha ng great financial loss? Ano-ano ang mga pwedeng sitwasyon, pagkakataon na merong great financial loss? Nandiyan yung ikaw ay namatay, may umaasa sa'yo. Great financial loss doon sa mga umaasa sa iyong kakayanan kumita. Nandiyan yung nasaktan ka o injury o nagkasakit, illness. Nandiyan din yung great financial loss kapag tungkol sa iyong property. Kung merong nasira, nawala, nanakaw, nasunog, kaya pinoprotektahan o ini-insure din ng bahay, sasakyan, o anything that has of great value that will make you suffer a big financial loss. Okay? Pero yung commandment number 4 discussed about yourself or life insurance. Ano ba ang life insurance? Ang life insurance kontrata. Kontrata between you and an insurance company. Ano ang sinasabi doon sa kontrata? Kayo, mangangakong magbayad doon sa insurance company over a period of time. Na habang tuloy-tuloy kayo nagbabayad, ang pangako naman ng insurance company, kung sakaling kayo ay mawala, kinuha kayo ni Lord, o miskin na hindi si Lord ang kumuha sa inyo at nawala kayo dito sa mundo, si company, babayaran ang iyong beneficiary ng certain death benefit. Bakit nyo kinukuha yon o ginagawa yon? Dahil yung beneficiary mo, umaasa sa kakayanan mong kumita. Kapag nawala ka, makakaapekto sa kanila, meron silang mararanasan na great financial loss. Tinapos natin yung commandment number 4, talking about protecting yourself or insurance with the following reminders. Sana naaalala nyo pa. Know what you need. Pure insurance ba? O gusto nyo may kahalong savings na may kasama pang investments? Alamin nyo kung anong gusto ninyo.
Stick with the winners. Tingnan nyo yung top 10 insurance companies. Yung talagang meron track record na naibibigay ko ano yung pangako nila, ayon doon sa kontrata, merong sapat na assets under management, laging sumusubay sa pagsusubaybay ng insurance commission, simply magandang track record. Tingnan nyo yung mga features ng insurance nyo. Dapat naiintindihan nyo yun. Ano ba yung mga nakapatong o mga kalakip noon? Fees, charges, and etc. Dapat alam na alam nyo. Bawat kumpanya, iba-iba ang mga fees and charges na pinapataw. Kaya kailangan, alam nyo yun at naintindihan ninyo yun. Panghuli, dapat meron kayong magandang relasyon sa insurance company to from the insurance company to the insurance agent hanggang sa inyo. Meron bang customer service, after sales service? Dahil bumili kayo, gagamitin nyo yan sa hinaharap. Dapat buhay pa rin yung insurance company, nandiyan pa rin yung insurance agent na merong maayos na customer service. Those reminders. Now, we'll discuss the new 2 commandments for today's episode in Seminar School Plus. Commandment number 5, grow with the economy, beat inflation. Ano ba yung inflation? What is inflation? Paano ba siya nasusukat? Anong kinalaman ng inflation sa aking buhay personal? At paano ba siya nakokontrol? Well, for one, tayong mga mamamayan, hindi natin nakokontrol ang inflation. Bakit? Ano ba yung inflation? Inflation, sa simpleng salita, yan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pangunahing bilihin at miski na yung mga luho. Kung paano siya tumaas, yung pagtaas na yon tawag ay inflation. Paano siya nasusukat? Well, meron 3 ahensya ng pamahalaan, NSO, NEDA, at BSP. Tinitingnan nila yung 30 produkto na madalas o kadalasan binibili, tinatangkilik ng regular Filipino household. Nandiyan ang bigas, mantika, LPG, gasolina, etc. Karne, gulay, isda. The 30 common items, consumer items, na kadalasan binibili ng isang Filipino household. Binabantayan nila ang presyo kung tumaas, bumaba sa isang takdang panahon. Kadalasan every month. Okay? Now, ito ang inflation history ng ating bansa mula noong 1990 hanggang 2012. Okay? Yung inflation sa isang taon, kinwari noong 1998, 9.3 ang pagtaas. Nung mga early 90s, bago matapos yung panahon ng nanay ng ating kasalukuyang presidente, nagdo-double digit from 12.3 to 19.4. Napakalaki ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin noon. Ang kagandahan balita, nitong mga nakaraang huling taon, past 3 to 4 years, kung makikita nyo, very stable yung ating inflation rate. Tumaas lang 3.2, 3.8, 4.3, and so on. Okay? Paano ko naaapektuhan tayo bilang individual sa konsepto ng inflation? Imagine, yung binibiling yung 100 piso 20 years ago, nung ako ay 25 years old. Yung binibili kong 100 piso noon, 323 pesos na ngayon, nung nag-umpisa ang taon ngayon. Yung 100 pesos 10 years ago lang, 162 pesos na po yun ngayon. Or just 3 years ago, what you're buying 100 pesos 3 years ago is actually around 111 pesos at today's prices. Baka even more. Okay? How do you get affected by inflation? Let's look at 2012. 2012, last year, inflation was at 3.1%. Ibig sabihin, whatever you are buying na 100 pesos noong 2011, pagdating noong 2012, nung nag-umpisa itong taon na ito, 2013, yung 100 pesos, 103 and 10 centavos na po. Kung kayo nag-iipon, talagay na natin, sinunod commandment number 1, pay yourself first. Kayo nag-iipon at nilalagay nyo halimbawa sa savings account. As I do this episode of Seminar School Plus, palagay na natin na yung savings account ay binigyan kayo ng 1%. Yung inipon yung 100 pesos, 101 lang. 101, ang bilihin, 103. Kulang ang pagtaas o paglago ng inyong pera kumpara sa paglago o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. And take note, itong pagtaas ng 100 to 103, ito ay
malamang yung pinakasimpleng binibili natin. Hindi ito yung branded, popular product. Simpleng klase ng bigas, simpleng klase ng kape, simpleng klase ng toilet paper, yung pinakasimpleng karne, 103 pesos na ang pagkabili sa kanya o ang halaga niya, 101 mo lang napalago. Bibili nyo pa rin yung 103 dahil those are the basic commodities. So, what am I saying? In saving and investing, in managing your personal finances, one clear benchmark is inflation. Dapat ang inyong iniipon, lalo na ang inyong pinapalago or investments, dapat laging tinatalo ang inflation rate. Buwan-buwan naman nalalaman mo Binabalita yan sa periodiko, sa radyo, sa television, sa Seminar School Plus. Malalaman natin ang inflation rate. Dapat yan ang batayan natin sa ating pag-ipon at pagpapalago. Now, what do we have right now in our periphery? Kadalasan ng tao, Pilipino, nag-iipon. Saan nilalagay ang ipon nila? Sa savings account. Okay? Pagbigyan nyo kung maibahagi muna to bago kayo mag-react dyan sa inyong television. Ha? Ang mga malalaking bangko ngayon, hindi ko muna sila babanggitin, yung mga kilala, malalaking bangko na malamang doon kayo nagde-deposit, doon kayo merong account. Ang savings account rate nila, 0.25% lamang. 0.25, wala pang 1%, wala pang kalahating porsyento, 0.25. At dahil kumita kayo at merong 0.25% na legal na pagdagdag sa inyong kita, babawasan pa yon ng 20% withholding tax. So, palagay nyo na meron kayong 10,000 piso. Nilagay nyo sa savings account ng mga malalaking bangko. Hindi nyo ginalaw ng 1 taon. Hindi kayo nag-withdraw. Hindi nyo ginamit ang inyong ATM. Yung 10,000 pesos nyo sa savings account, kikita ng tumataginting neto 20 pesos sa 1 taon. Why? Dahil napakababa ngayon ng savings account rate, 0.25. Pag nagkayo naman ng time deposit, miski na 1 million ang inyong time deposit, as I do this Seminar School Plus episode, swerte na kung makakuha kayo ng 1% of your 1 million. Okay? Na time deposit. Ano pinagkaiba ng time deposit sa savings deposit? Yung savings deposit, you can withdraw anytime. Yung time deposit, pwede mo rin i-withdraw, pero nung binuksan mo ang time deposit account mo, nangako ka, hindi mo i-withdraw ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, or 30 days, 60 days, o 120 days, or 365 days. May sinabi ka na takdang panahon na hindi ka mag-withdraw. Kaya tinawag na siya na time deposit. Pwede mo pa rin siyang i-withdraw anytime. Pag withdraw mo siya, mas maaga doon sa pinangako mo na hindi mo siya i-withdraw, babalik siya sa savings account rate. Ganun kasimple. Okay? Now, meron ba mga instrumento na tatalunin ang inflation rate? Ang inflation ho natin ngayon, nung natapos ang kalahati ng taong 2013, nag-a-average siya ng 3.6%. Kung ang gusto natin sagutin yung mga instrumento na tatalunin yung 3.6, dahil yung savings account at time deposit, napakababa, malayo sa 3.6. Isa sa lagi nating binibida o dinidiscuss sa Pera-Pera Lang Yan, sa Kompletos Recados, dito rin sa RHTV, at dito sa Seminar School Plus, minsan na pag-usapan na natin, merong instrumento ng pagpapalago o bihikulo para palaguin ang ating pera, tawag doon ay mutual funds. Sa parehong panahon na ang inflation ay 3.6%, yung 3 klase ng mutual funds na available sa ating lahat, kung titingnan nyo ang kanyang performance, lahat tinatalo ang inflation. Milya-milya, by a mile. Okay? Miski na yung pinaka-safe, low-return mutual funds, performing 8% to 17%. Ang inflation natin nasa 3.6. Lalo na yung mga 22 to 28% na mga equity mutual funds. Talagang kain ng alikabok yung ating inflation. So, isang instrumento na aabangan nyo sa mga susunod na episodes natin, yung pag-discuss natin ng mutual funds. An instrument that can clearly make you grow with the economy and beat inflation. Para mainganyo ho kayong abangan yung ating episode tungkol sa mutual funds. Today, from a period of January to September, tong taon na to, 2013, mga mutual funds po lumalago, 10% to 18%. Hindi pa natatapos ang kabuuan ng 2013.
Okay? Now we go to commandment number 6. Commandment number 6, trust the power of compound interest. Okay? Ano po ba yung compound interest? Simple lang ibig sabihin ng compound interest. Meron kayong inipon, binigyan siya ng kita, sa susunod na pagkakataon, meron kayong dagdag na ipon, yung kinita nyo nung nakaraan, kasama yung inipon nyo nung nakaraan, isasama nyo para pagkakitaan ulit. You are earning on interest upon interest upon interest. Doon sa mga sugarol, tawag nila dyan roll. Pag sila tumaya sila, tumama, may kinita, niro-roll. Pinapalago, sinasama nila yung panalo o kita doon sa susunod nilang pagkakataon ng magpalago or mag-invest. Dalawa kasi yan, napakasimpleng klase ng interest. Compound, itong pag-uusapan natin, at yung simple. Yung simple, minsan ka lang bibigyan ng interest doon sa halaga na iyong inipon. Ang compounding, dahil sa tumatakbo ang panahon, bawat pagkakataon, yung kita pinagkakakitaan pa. Let me demonstrate the difference. Halimbawa, kayo ay nag-iipon ng 1,000 pesos a month. Sa loob ng 20 taon, 240 months po yan. So kung ito ay nilalagay mo lang sa ilalim ng unan, sa alkansya, na napakalaki sigurado nun, kung 20 years ka mag-iipon, yung 1,000 pesos a month na hindi mo pinapalago, after 20 years, will be 240,000 pesos. Kung ikaw naman ay merong pinaglagyan at binigyan ka ng interest o kita, pero hindi pa compounding, palagay na natin at 20%, at 20%, napakalaking interest. Yung 1,000 pesos a month mo, imbis na 240,000 lang, meron dagdag na kita na 48,000. Kaya suma total, meron kang 288,000 pesos. 20%, pero simple interest, hindi compounding. Paano pag compounding? Taon-taon na kumikita ng 20% at sinasama mo pa yon hanggang matapos yung takdang panahon na 20 taon or 20 years, instead of getting 288,000, bringing out 240,000 from your pocket, arithmetically, meron kayong 2.47 million pesos. 10 times more than your money in 20 years. That is the power of compounding. Let me present it more in a different graphical presentation. 1,000 pesos a month at 10% a year compounding, yung kaka 1,000 pesos a month nyo at dumalago o kumikita ng 10% compounded a year, after 30 years is 2.1 million pesos. 2.1, just coming from 1,000 pesos. Nakita nyo kanina yung performance sa mga mutual funds. Maaaring hindi lang 10%. Palagay na natin 20%. Double the compounding rate. Ang maganda sa compounding, it grows exponentially. So you double the compounding rate from 10% to 20%, hindi lang dodoble ang 2.1. It can probably grow to 15.7 million pesos. Yan ang kagandahan sa compounding. Habang humahaba ang panahon, ang paglago ng inyong pera, exponentially. Magkano perang lumabas sa'yo dito sa loob ng 30 taon? 1,000 pesos a month, 360,000 pesos only. Ano ang potential na balik? 2.1 to 15.7 million pesos. Why did I use 30 years? Ayon sa isang study, ang karaniwang Pilipinong manggagawa will work 30 years in his life. Kung kayo ay pribadong empleyado, malamang SSS member, at dapat SSS member kayo, meron kayong sana makuha sa inyong employer. Sa SSS, meron din kayong makukuha. Sa SSS, anong sabi? Ang karaniwang makukuha, on the average, pwedeng mas mataas, pwedeng mas mababa. On the average, pagkatapos magtrabaho ng 30 taon, ang makukuha mo sa SSS, 500,000 pesos. Sigurado hindi yun magiging sapat. After working, contributing as a member of SSS, you will only get 500,000 pesos. Ang potential na balik ng sariling yung pag-ipon, commandment number 1, 1,000 pesos a month, pero you make use of the power of compounding, an additional 2.1 to 15.7 million pesos. Yung iba nga, 40 years nagtatrabaho. Kaya if they do this, halimbawa yung mga nanonood sa atin, 20 years old to 25 years old, gawin nyo to at magre-retiro kayo at age 65 or 40 years after,
Or kung kayo merong anak, sanggol pa lang ngayon, ginawa nyo ito. Pagdating niya ng 45 years old or after 40 years, meron siyang 5.6 million to 97.4 million pesos. All coming from the power of compounding and of course, able to invest it at 10% to 20% compounded throughout the period of 40 years. So, trust the power of compounding. Commandment number 6. I'll run down again quickly the 10 commandments. We have discussed the first 6. Pay yourself first. Define your financial target at each life phase. Stop spending on things that decline in value. Protect your greatest income-generating asset. And what we added today, grow with the economy, beat inflation, trust the power of compound interest. At sa mga susunod na episode, assess risk and option, commandment number 7. Commandment number 8, power of leverage. Commandment number 9, invest and diversify. Commandment number 10, the strength in numbers. Yan ang mga didiscuss natin sa mga susunod na episode. Again, those financial literacy lessons are coming from the books written, authored by Francisco Colayco. You can check them out in all bookstores nationwide. Lagi kong binabanggit dito yung aking Facebook page dahil sa totoo lang po, if you like Arman Benco Facebook page and you share with me your opinion or ask a question, nadadagdagan at nalalawakan ang ating kaalaman ko at ibabahagi ko naman sa inyo. Okay, so allow me to share some of the messages posted in Arman Benco Facebook page coming from Jap Pascual. All of this coming from dahil dito sa ating Seminar School Plus. Tanong ko lang po, anong produkto ang may compounding? Ano po ang mas maganda, mutual fund or UITF? Mutual fund or UITF, compounded po yan. Kaya magandang instrumento yan. Tinanong niya rin kung ano ang mas maganda, mutual fund or UITF. Aaminin ko ho, on a personal basis, sa aking personal bias, mutual funds. Okay? Hindi ibig sabihin pangit ang UITF, ako lang, mas paborable ako sa mutual fund. May kagandahan po ang mutual fund, may kagandahan din ang UITF. May advantage and disadvantage for either. Mabilisan. Yung UITF, mas madaling ma-access kasi bank product siya. Ang mutual fund naman, mas maganda ang performance niya at mas madali ang reporting niya. Makikita nyo kagad ang performance. Sa UITF, i-request mo yung performance coming from the bank. Pero ang mutual fund, mahirap i-access. Ang UITF, mas madali. So, depende na po sa inyo kung ano ang mas importante. Sa akin kasi, mas importante yung madali kong makita ang performance. Miski na mahirapan akong pumunta sa mutual fund company, okay lang sa akin. Yung iba naman, mas importante sa kanilang madali sila makapag-invest dahil nasa probinsya sila or hindi sila nakakapunta sa Makati or Ortigas kung nasan yung mga opisina ng mutual fund, doon sila sa produkto ng bangko na tinatawag UITF. From Carlo Vicente de Cuanco, I have watched you yesterday on RHTV, great seminar. Thank you for the talk. I have learned a lot. I already have life insurance and my premiums were waived due to disability. What document will I request for the insurer? Well, simple lang po, punta kayo sa insurance company nyo. Kaya sinabi ko kanina, yung huling reminder ko o reminder dun sa episode natin about insurance. Know the company, know the agent, know their customer service, how they will serve you. So, best always is to go ask your specific insurance company. Kasi bawat insurance company, iba po ang polisiya, iba ang patakaran. Some are better, some are not. Kayo na po ang tumingin. Pero dahil meron na kayong insurance, demiretso po kayo doon. Huwag kayong magtanong sa iba, not even sa akin, kung anong polisiya ng bawat insurance company. Kasi nag-iiba-iba po yan. Okay? From Hannah Yori Torres, ask ko lang po if meron tayong RTV, baka RTV to, Retail Treasury Bonds, na investments. How much po and how many years? Yes, merong RTV na inalok last August. Minimum niya 5,000 pesos. Ang interest nga na nabigay 3.25% sa loob ng 10 taon. Unfortunately, nung August po yun, tapos na po yung pag-offer ng RTB. Meron pa ba kayong makukuha? Punta po kayo sa bangko, tingnan nyo. Kahit anong bangko, yung mga malalaki, hindi ko na babanggitin hanggang mag-sponsor sila siguro dito sa ating Seminar School Plus. Pag yung mga malalaking bangko, authorized dealer sila ng Retail Treasury Bonds. Maaaring hindi nyo na makukuha at the minimum of 5,000 and 3.25% a year in 10 years,
Kasi nate-trade nila yan. Kaya depende na po dun sa bangko sa inventaryo nila ng RTBs. From Mayrad Guico Romero, good evening, sir. Napanood kita sa RHTV. It's a very nice program about the 10 Commandments. Salamat po. It's a very productive show. More power and God bless. Thank you. From Mayu Rebong, I always watch your show and I learned so much. Thank you for your suggestions. It really helped me a lot. May God bless us always. Keep it up, sir. Thank you very much, Mayu Rebong. From Rock Roquero, hello, sir. I watched your show sa RHTV. You answered many questions na matagal ko na pong tinatanong, kaso I have no one to ask it to. Dito po sa Seminar School Plus. Gawin niyo pong ugali na manood lagi at makipag-ugnayan sa amin. Okay po ba ang UITFs? Katulad ng sabi ko nung unang tanong, tingnan niyo po ang advantage at disadvantage ng UITFs versus mutual funds. Kung importante sa inyo ang access, maganda ang UITF kasi nasa bangko yan. Kung importante sa inyo yung regular reporting, alam nyo kagad ang performance, mas updated ng mabilis ang mutual funds. So, i-remind ko kayo ulit, yung mga binasa ko po galing sa mga posts ng mga taong nagbisita sa aming Facebook page, Arman Benco. Hanapin nyo po yan sa Facebook. Like nyo lang po yung page and we can regularly communicate. This has been Arman Benco of the Colayco Foundation and KSK Co-op. Thanking you again for attending another session here in Seminar School Plus. See you again, same time, same place, here on RHTV.